Niya tong mas nindot atog natay may karon di kay ta duka paminahon ba. Sige lang atol ni gamit og kuan. Check. Kay bahalag trompa ray madungog pero madungog mas gawas no. May lang ni kay aron nga ang mga marites nga nasa unahan makadungog. May lang makunahon na unsa kining naa diha no. Mas maayo nang makimarites ta sa mga butang nga iyas Ginoo kaysa makimarites ta sa mga butang sa tong silingan. Nindot nga curiosity may tungod sa mga pagtulunan ni Kristo. Unya nga itong hisgutanan ron kining upat ka mga dugma mahitungod ni Mama Mary. Ang kasagaran na to dere sa Pilipinas, bisag asa gud napita sa kalibutan, ignorante ta moingon nga nitag pulong dugma wa pa kita kasabot unsa ni. So may ganitag dugma pagtulunan sa simbahan Katoliko nga gideklarar sa Santo Papa solemnly. Moingon ganig solemnly declared, gisulti gyud sa Santo Papa ex cathedra. Ex cathedra, yan yun ang gilitok ng pulong ex cathedra. But pasabot, ex, sa in English na out, dayon cathedra, meaning chair or lingkuranan. So, ex cathedra, out of the chair. Figure lang na ba? Symbolic bitaw, figure of speech na siya. May ganig out of the chair, gikan sa chair ni Peter. So, may gikan sa chair ni Peter, sa ito pa, gikan sa otoridad ni San Pedro. Naibawa naman tang tanan, kung kinsa si San Pedro, na siya mawang pinakauna nga Santo Papa, the first Pope of the Catholic Church. So, but pasabot, siya pinakataas og authority. Ako lagi binisaya ba? Sa in English, good na, authority. Itong binisayon, authority. Binisaya. Binisaya na. Kinataas ag otoridad sa tanang mga apostolis. Ngayon, nag-exercise, kung tanaw ka sa Acts of the Apostles, chapter 15, muna siya ay first council sa Catholic Church. Gitawag nag-Council of Jerusalem. Si Peter mo'y final decision. Si San Pedro. Kaya siya mo'y pinakataas og authority niya. Daghan pa kayong mga bahin sa Biblia. Ngayon, gibansay ang iyang otoridad niya. Di na ito na-focusan ron kaya di man primacy of Peter itong topic. Sa kulang gilakbitan kay aron makasabot taon sa ning dugma. Ang gikan sa otoridad ni Pedro, gideklarar sa Santo Papa. Ang pagdeklarar, dili mo'y nakapahimo sa pagtulunan. Sa ron, ha? Ang pagdeklarar, dili mo'y nakapahimo sa pagtulunan. Kung dili, naan na nidaan, kining maong pagtulunan. Gitudlo na nidaan, gikan pas panahon ni Kristo sa mga apostolis. Kay wala may bag-o nga pagtulunan. Wala'y bagong doktrina. So, ang tanang dugma sa simbahan, pagtulunan yun na, doktrina yun na. Pero dili tanang doktrina, ingani ko doktrina, pagtulunan, teaching. Dili tanang teaching, dogma. Doon ay mga teaching nga wa gideklarar as dogma. Meaning, not solemnly declared, pero wa magpasabot nga dili dawaton. Dawaton gihapon kay pagtulunan magyapon sa simbahan. How much more kining solemnly declared? Kining dogma gyud. Nga po pa ni St. Augustine, usa lang ka dogma ang dili nimo dawaton, automatic anathema. Anathema sit. Meaning, ma-excommunicate ka, matinunglo ka, ma-kick out ka sa simbahang Katoliko. Kung na usa ka dugma nga dili nimo dawaton. Ngano man, nga ma-kick out man ka. Kaya ang mga dugma sa simbahan, mao ni siya'y pundasyon sa ato ang moral teaching. Ang pundasyon sa ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon, kining mga pagtulunan sa pagtuo. So doon naman iduha lang. Faith and morals, ang mga doktrina sa simbahan. Ano sa to? Faith and morals. Doctrines of faith, doctrines of morals. May tungod sa moralidad, unsaon pagkinabuhi. Unya, kining doktrina may tungod sa moralidad, gikan ni siyas doktrinas pagtuo. So, foundation sa morality, ang faith. Kung walay faith, walay foundation ang morality. Sabi sa kung saan mo pa ni binuutan diya, kung di nagikan sa pagtuo, ni kwenta. Kinanglan nga itong kabuutan, gikan sa pagtuo. Nga nga itong gibuhat nga maayo, ato nang gibuhat, tungudog alang sa naan atong pagtulunan sa pagtuo. Unya, doon ay upat kabuok mga solim nga pagtulunan sa simbahan, may tungod sa itong mahal nga inahan, Birhen Maria. Unya, og di ka mo dawat, bisag usa lang di nakakatoliko. Di nakasakop sa mystical nga lawas ni Kristo. Unya, timanan na to nga ang luwaso ni Kristo, katong yang lawas, sakop siyang lawas. Episo, Kapitulo 5, versikulo 23. Ambot ko, nakahinumdum ba mo? Ito ning gisgutan last time. Nga luwaso ni Kristo ang
Si Kristo mangulo sa iyang lawas o siya mo yung manluluwas sa iyang lawas nga mo ang simbahan. So ang luwaso niya katong sakop sa simbahan. Excommunicated gani ka, automatic may impierno gyud ka. Sorry na lang. Excommunicated ka. Ganyan mag-example sa mga excommunicated. Tanan nga mga member sa Masonry excommunicated na. Excommunicated. Unless ilan nang i-renounce, ilan nang biyaan, mubalik sila simbahan, mag-inulso sila, mangumpisal, maluwas sila kung ilan nang buhato, mag-inulso sila, mangumpisal, ilan nang biyaan na pagka-Mason. Pero di nang labiyaan, impierno gina silang tanan. Excommunicated na. So, tadi kay business ra ba? Di na business ra spiritual na. Spiritual, daghan na kay mga testimony ana, gikan sa mga na dito. Nya ako lang gisgutan nga, napoy mga tao nga nakadungog sa pagtuo sa simbahan. Naibawon sa sakto niya, gisalikway na nila, excommunicated or heretic nga mga tao, amo dawat sa saktong doktrina, impierno sa natanan. Example, pastor ka sa born again, pastor ka sa Iglesia ni Cristo, pastor ka sa Jehovah's Witness, nakadungog ka nga ang Katoliko may sakto, ang mga pagtulunan sa Katoliko may tungod ni Mama Mary sakto. Wani mo dawata, yung gisalikway. Congratulations, impierno ka. Congratulations pa. Nindutin na may impierno. So kinanglan nato ning dawaton ang tanang pagtulunan sa simbahan nga naman kay kung atong isalikway ni nagsalikway sa ni Kristo. Ingon si Kristo Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Unsa to? Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Luke chapter 10 verse 16. Nya dili lang ko mag basic Bible seminar dire kay ang uban basig mo kibaw sa pagtan-aw ng kapitulo o bersikulo. Inigtanaw ni mo sa Bible, ikabre ni mo na baga nga number dia, mo na chapter. Di ba? 1, 2, 3, 4. Nya katong na gagmay nga nigpis ra, verses na siya. Mingon kong chapter 10, adto ka sa writing ni St. Luke, chapter 10, dayon katong verse 16, gamay nga na number nigpis ra. Dili bold. Lain na mo, ningon lang kong baga, kay murong say, lain na mo taminaw ning bold. Pero mo ginitawag na, bold letter, mo ginitawag na sa English. Baga ba? Na pagkasuwat. Chapter 10, verse 16, ingon si Kristo, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Ang namati ninyo, namati sinako. But pasabot, ang mga apostoles o ang mga pinadala ni Kristo ba, kung di nato dawaton, si Kristo asad nato dawata, gisalikway sad. Nya kung nagsalikway ka ni Kristo, maluwas day ka ana. Sa Juan 15:5 sa ingon ni Kristo, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Way maluwas nga dili sakop ni Kristo. Apart from Him, you can do nothing. So kinanglan, ato ning dawaton ang upat ka mga Marian dogmas. Unya, usa ni, ang una natong isgutan, ato ganin gidibusyonan din sa Sugbo, kung adto mo sa Karkar, natay gitawag diha Theotokos Shrine. Mo ni first Marian dogma. Mo ni pinakapundasyon sa tanang dogma ni Mama Mary. Ang gitawag nato sa pinulungan nga Theotokos. But pasabot, Mother of God. Okay? Unsa to? Mother of God. Si Maria, inahan sa Dios. Muna'y pundasyon sa uban nga mga dugma may tungod ni Maria. Upat man ato lang ligsan tanan diretso. Usa na to pabangunon niya tagsa-tagsaan og pamapha. Unsa ikaduha? Si Maria kanunay ulay. Ikatulo, si Maria misakas langit. Dayon si Maria gipanamkon nga way buling sa sala. So kining upat, dili ni necessary nga in order gyud. Ako lang una lang ning inahan sa Dios kay mo man ay pinaka-pundasyon. So sa to mga Marian dogmas, first Mary, Mother of God, dayon Maria kanunay ulay or in English ever virgin or perpetually virgin. Dayon ikatulo si Maria ni sakas langit lawas ug kalag. Assumption by Blessed Virgin Mary, body and soul into heaven. So munay dogma. Ikatulo, ikaupat, Mary is immaculate conception. Immaculately conceived. So the Immaculate Conception of Mary. Mary is immaculately conceived, or we simply say Immaculate Conception of Mary. Muna ikaupat nga dogma. So, Mother of God, ever virgin, Assumption of Mary, body and soul into heaven, dayon Immaculate Conception of Mary. Muna 4 Marian dogmas. The reason nga nung Immaculate Conception siya is because she is the Mother of God. The reason nga nung gipasaka siya sa langit, body and soul, is because she is the Mother of God. The reason nga nung ever virgin siya is because she is the Mother of God. So muna pundasyon, ang kaning una na itong hisgutan nga Marian dogma, nga gideklarar ni sa simbahan, ni adtong tuig 431 AD. So unsa nga konsilyo? Konsiho sa
Efeso. Council of Ephesus. 431 AD, ni-declare niya ni. Nagtuo, ang deklarasyon, ako lang binisayon diretso, yung dire. Ang simbahan, nagtuo nga si Maria, mao ang inahan sa Dios. Tungod kay nanganak siya kang Hesus, nga tinuod nga Dios og tao. Tungod kay si Hesus, usa ka persona nga Dios. Si Maria, gitawag nga Theotokos. O kaning pulong Theotokos, Grego ni siya. Sa in English, God-bearer or Mother of God. Okay? God-bearer. Theotokos means God-bearer. Pero God-bearer, si figure lang ang pagkasulti, kung pasabot, inahan siya sa Diyos. Unya, ang pagkainahan sa Diyos ni Maria, dili figurative. Dili figure of speech. Literal, tinuod siya nga inahan sa Diyos. Nganong tinuod man siya nga inahan sa Diyos? Nganong literal man? Tungod kay si Kristo, tinuod nga Diyos. So ato sang prubahan gamay nga si Kristo Dios. Natay separate topic about Christology, Christ being God, nga itong i-prove, nga ansiran itong mga pangutana o objection sa mga Jehovah's Witnesses o Iglesia ni Kristo nga Muslim. Pero, lakbitan lang na ito na gamay shortly, nga si Kristo matuod nga inahan sa, si Maria matuod nga inahan sa Diyos, tungod kay si Kristo matuod nga Diyos. Kung mabasa ka Biblia, San Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa ingon diha, in arche enho logos. In the beginning was the Word. O kung say sumpay, and the Word was with God. So, isuwat na nga verse, John chapter 1, verse 1. Siyarong makalimot ka na. Inig-abre ni mo sa Ebanghelyo San Juan, kinaunhan yun. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. Nalalang ko ilakbitan gamay ba itong i-advertise. Kung mabasa ka sa Gospel ni Mateo, ang mga sinugdanan diya, ang genealogy ni Kristo. Kasi mga ginikanan, ba? Adto ka sa Lucas, nagsugod sa diya, creation, genealogy ni Kristo, San Marcos, mamaosad. Si San Juan, kuyaw kayo. Nagsugod sa wapay gibuhat. Yawan ni San Juan. Mystical kay ba? Lima ka na, nagsugod siya suwat. Sa wapay gibuhat? Wapay kalibutan ba? Yung gibuhat. Yung sa kanya pagkaibawa na, no? Ambot lang, Ginoo na mag-igo. Yung sa pagkaibawa sa Juan, pagkaibawa siya sa Ginoo, langan. Kaibawa, di ka na unsay ni tabo, sinugdan. Niya suwat ni San Juan, wapay gibuhat, ingon siya, in the beginning was the Word. Timan niya, wapay binuhatan eh. Wapay kalibutan, wapay material, wapay tao. Sa sinugdan diha na ang pulong. And the Word was with God. Ug ang pulong uban sa Dios. Napagisumpay, John 1:1 gyapon eh. And the Word was God. O ang pulong mismo, Diyos. So si Kristo nga, pulong, di ni pure tao lang. Diyos yun siya. Wag pa ko'y binuhat. Naan na siya daan. Niya, gitawag siya ni San Juan of Diyos. Mo-proceed ka, jump lang ka sa verse 14, still John chapter 1, verse 14, ingon si San Juan, and the Word became flesh. O ang pulong na himong tao. The Word became man or became flesh. Ang pulong, sinita po, na himong tao. Sa tapakining tao, nga mao ang pulong, Diyos day ni, kinsa maning nahimong tao. Wailain si Kristo ni. By the way, ako lang klarohon, mayngon ganitag pulong, sa Grigo ni logos man ni. Dili ng logos nga ng rape, ha? Logos ni siya. L-O-G-O-S. Sa Grigo. Unya ko ato ng hubaron sa in English, hungaw man. Samot naghubaron sa Bisaya, pero ting hungawa. Inigubal ko na to dre, mahimo mang pulong, mahimong word. Pero kanang logos nga termino sa Grigo, dili na siya word lang, nga kanang atong isulti or atong isuwat. Dili na siya phonetics lang. Di siya phonetics lang. Unsa din na siya? Kay ang author ni si St. John, ang system of education nila sa una, gitawag siya Hellenic. Unsa nang Hellenic? Greek. Simple. Greek system of education. Unya sa kwintada sa mga Grigo, mingon gani kag logos, it's more than just a word. More than just a sound or a written word. Written letters. Para sa mga Grigo, mingon ning logos, it is an intelligible principle. Unsa nang intelligible principle, friend?
Ang kaalam nga mao'y tinubdan sa tanan. The wisdom that wrote everything into existence. Mo'y naghinungdan nga ni-exist ang tanan. Basa kag Colosas 1, Colosas 2, 1 Tesalonica, unsay gipangsulting San Pablo diha. Si Kristo maoy tinubdan sa tanan nga pinaagi kaniya ang tanan na nahimo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya nahimo ang tanan. So he is the intelligible principle. Mo hinungdan sa tanang mga nitungha. Nya kay mo mahinungdan sa tanang mga nitungha, brad. Sakto si San Juan, Dios, si Kristo. Dios. Unya kay Dios man din is Kristo. Nahimo man siyang tao. Sa diyan nahimong tao si Kristo. Kinsa may ang inahan? Imong lula? Akong lula? Dili. Di malalis. Mabasa kag Lucas 1:26 ngadto 28, ang gisayuran sa anghel, gipahibaw sa anghel nga magsabak ni Kristo, nga maong lalang sa Espiritu Santo kay lain ang mahal nga Birhen Maria. Mateo 1:18 ngadto 21, na tao niya uban kanato ang Emmanuel, God with us. Dios dining na tao diha ni Maria. Unya kay Dios maning na tao diha ni Maria. Therefore, Mary is the mother of God. Simple kayo nga logic, syllogism ba? Sayo ra kayo nga syllogism. Kung ma-prove na to nga si Jesus is God, major premise. Muna yung major premise. Jesus is God. Na-prove naman. Minor premise. Jesus became man. Nagpakatao. Through the Virgin Mary. Nagpakatao siya, pinaagi ni Mama Mary. Minor premise. Therefore, ang atong conclusion, therefore, Mary is the mother of God. Kaya si Jesus is God man. Naabay contradiction. Major premise, Jesus is God. Minor premise, Jesus became man through the Virgin Mary. Conclusion, therefore the Blessed Virgin Mary is the mother of God. May contradiction wala. The Blessed Virgin Mary is the mother of Jesus who is God. Then, the Blessed Virgin Mary can be rightfully said as the mother of God. Why contradiction? Then the logic is true. It's correct that Mary is the mother of God. Sayon ra kay timan ano Mary the mother of God, dali ra kay natong pribahan diha pa lang napita, TKO na. Sam nang TKO, brad. Tikangkang ang uban. Tikangkang ang kontra daog na. Napribahan na nga si Maria inahan sa Dios. Dugang pa si Santa Isabel. Gitawag sa nina to Santa Elizabeth, maura na. Say maglibog mo. Ang ikaduhang misteryo sa kalipay mo pagduaw ni Santa Maria sa agaw nga sa Santa Isabel. Sa kulingin lula, Elizabeth lagi ito. Kasi may saktuan Maura na tawana. Isabel o si Elizabeth. Niduaw ang mahal nga birhen. Puong pas mga banggiitan nga mga santos. Moto'y pinakauna nga Eucharistic procession. The first Eucharistic procession. Ang pagduaw sa mahal nga inahan ngadto sig agaw nga si Santa Isabel. Namas taguang ka ni Jesus. 3 months pregnant ang Mama Mary na to. Miduaw siyang Santa Isabel. Lucas 1:43. Basahan ninyo yung Lucas 1 tanan, sabitan ninyo. Lucas 1:43, pag abot ni Mama Mary, unsay gisulti ni Santa Isabel? Magdos po si Santa Isabel 6 months ni Saint John. John the Baptist, evangelist. Saint John. Unsay giingon ni Saint Elizabeth? Nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? How could this be that the mother of my Lord has come to visit me? Unsay giingon niya? Mother of my Lord. Timana na to, kining mga Hudiyo, ang address nila sa Ginoo, God ba? The way they address God, kung mutawag sila sa Ginoo, ang ilang gamiton nga pinulungan, dili tong Yahweh, nga YHWH nga tetragrammaton. Di mo itong layilito, kay nga para nila, sagrado mo ito kayo para gamiton nila. So, ang gamiton nila nga termino, kung mo-address sila sa Ginoo is, Kyrios. Sa Griego, Kyrios. Masam ng Kyrios? Lord. Lord. So, kining pulo nga Lord, gigamit nis mga Hudiyo pagtawag sa Dios. Pagtawag ni God. So, kining pag-ingon ni Saint Isabel, nga ni Mama Mary, how could this be that the mother of my Lord has come to visit me is equal to saying, how could this be that the mother of my God
has come to visit me. Therefore, Saint Isabel called Mama Mary as the Mother of God. Gitawag niyang inahan sa Dios si Mama Mary. Muni pinakauna nga dugma sa simbahan. Unya madeklarar ning mga dugma kasagara rason ani kun dunay mga panaglalis. Nay mga heretics ba? Doon na may niingon nga si Maria dili inahan sa Dios kay inahan lamang siya sa human nature ni Kristo. Kadungaw naman na. Heresy na. Usanas mga heresy ni Nestorius. Kailan mo Nestorius? Obispo na sa simbahan nga nanudlog daghan kay mga sayop mahitungod ni Kristo. Mabasa kag Fundamentals of the Catholic Dogma, pages 143 to 145. Makabasa ka dito sa 4th edition kay uban lahi mag-page sa other editions. Ang akong gigamit is 4th edition. Makabasa ka dito sa mga lista sa mga sayop ni Nestorius, A, B, C, D, E. Letter B sa iyang sayop, ang tao nga Kristo dili Dios. Dugang pa lain pa niyang sayop. Si Maria dili inahan sa Dios. Kay inahan ra sa human nature. Wrong. Si Maria inahan gyud sa Dios kay ang iyang gianak person. Dili lang human nature. Person. Kinsa nga person? Si Jesus Christ. Sabto na to, kinanglan klaro ni sa to, I want it to be crystal clear to you that Jesus is not a human person. Klaro ha? Si Kristo dili tawhanong persona. Nanas My Catholic Faith, page 58, Jesus Christ has no human person. So unsa man siya nga person? Divine person. Why lain? Usa ra ka person si Kristo. Divine person. Niyang gianak ni Mama Mary, si Kristo. Divine person. Dili kay human nature ay gianak. Ato ikumpara ha. Ang mama ninyo, Brad, pag anak niya nimo, scientifically speaking, scientifically ba? May nga scientifically speaking, unsay ma-observe by senses. Scientifically speaking, ang iyang gianak, ang imo yung lawas. Di ba? Pero, ang proper nga pagkasulti, moingon jud ka, ang gianak sa iyang mama, si Jason, ikaw. Ikaw ang gianak. Di kami yun, ang lawas ray gianak. Si Brad Jason, wa. Di ba? Ikaw nga person mo, gianak. The whole you. Ang buong ikaw. Oh, buong ikaw. Buong buo, di kulang at hustong-husto. Way kulang. Oh, walang labis, walang kulang. Buong buo. Tibuok person ang gianak. Sumausad, pag anak ni Mama Mary kang Kristo, si Jesus Christ, who is a divine person, then ang iyang gianak, a divine person with a human nature. Nya kining divine person, angay ni sa termino nga God. Kanang term nga God, G-O-D, gigamit na sa simbahan in two possible connotations. Unsa man ang connotation, Brad? Kanang mangunot imong agtang kay wa ka kasabot. Unsa man? Duha ka buok sentido ba? Duha ka pagpasabot, duha ka kahulugan. So usa ka pulong kanang God, G-O-D, gigamit na sa simbahan pagpasabot sa duha ka mga nagkalahi-lahi nga kahulugan. Gigamit na sa simbahan to mean the divine nature. Pagpasabot sa divine nature or Diyos nun nga kinaya. Ngunang maingon ta, one God. Maingon ganig, one God, ang term nga God diha pasabot, divine nature. In the one divine nature. Unang one God. Pero maingon ka, ang Amahan, God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Kanang term nga God diha, G-O-D, ang gipasabot ana, divine person. Sama ra nas pag-ingon nga, ang Amahan, Diyos non nga persona, ang Anak, Diyos non nga persona, ang Espiritu Santo, Diyos non nga persona. Pero pila man kabuok ang Diyos non nga kinaiya? Usa. Manang, one God, meaning one divine nature. But the Father is God because the Father is a divine person. Okay? Klaro? So, pag-ingon nga si Kristo nagpakatao, meaning the divine person, the second divine person became man. Kanya, way lain nga nahimong inahan, si Maria gyud. So, klaro nga si Maria, inahan sa Dios. I don't know kung pwede, nangalaban na ito, dungagag laing bersikulo. Kamulay basa, Galatians 4:4, when the appointed time had come, He was born of a woman, born under the law. So, si Kristo ni.
na tao pinaagi sa natural nga paagi, pinaagi sa usa ka babae, way lain si Maria na. Okay. Sa konsilyo sa Episo aton maning naisgutan 41 AD, pero doon na po yung mga church fathers. So maingon ditag church fathers kadto ning mga teachers of the faith nga natao from the 1st to 6th century. So beyond 6th century, dili na sila tawag og church fathers. Pero na po yung mga teachers diya, 1st to 6th century, mostly ani bishops. Mostly, but not all church fathers are bishops. Mostly. So, Saint Athanasius, for example, Saint Cyril of Alexandria, dili na ko basahon ng ilang exact statement. Saint Ambrose, kini sila tanan nagsulat og namulong, nanudlo, nga si Maria matuod nga inahan sa Dios. Unanimous ni. Kung sa boxing pa ni daog yun, unanimous decision man. Sa mga church fathers tanan, nagtudlo nga si Maria, inahan sa Dios. Unang siglo pa lang na. Nya karon na ibag-o lang mo tunga mo ingon, oy, di na tinuod nga inahan sa Dios si Maria. Kung ikay ako, kisa may tuhuan nimo. Kining mga church fathers nga nideklarar si Maria inahan sa Dios, si Santa Isabel gikutlo ni San Lucas, Lucas 1:43 nga nideklarar nga si Maria inahan sa Ginoo, inahan sa Dios. Kisa tuhuan nimo. Kini sila Biblia, tradisyon, church fathers, or kining mga moingon nga si Maria dili inahan sa Dios. Asam kam tuo? Ari ko mutuos Biblia. Ari ko mutuos mga church fathers. Ari ko mutuos sa tradisyon. Ari ko mutuos Council of Ephesus 431 AD. Di ba? Kung bright ka o di ka bright, na kay gamay, ari gyud ka mutuos mga bag-orang nitong ha. Pero tarong kag utok, ari ka mutuos Biblia oy. Pilion may Biblia, ari ko Biblia, bahala mo di ay. O kung sa inyong grado dia, doctorate ba mo basta kay ako ari ko sa Bible. Dirita mo to. Kanang puy mga bright aning mga nas laing sikta. Graduate sad ba? Graduado academically. But it does not follow nga academically bright ka, automatic bright ka sa mga pagtulunan sa pagtuo. Na may ang mga apostoles biya, mga mananagat biya to, di biya to mga doctors ha. Pero sila ay teachers of faith. So, di ni mo basihanan nga, uy, doktor man to siya sa medicine niya. Sakto, gitingali ni siya. Kumpara ning Brad Ralph diya nga, usami na, humana na yung taon. Graduate ram nagkuan. Kung inanaon na to pagtanaw ba? Pero ang itong basihan, sige, pagtulunan sa simbahan, sa Biblia, sa tradisyon, o sa mga church fathers. Okay. Klaro na to, church, first dogma, si Maria inahan sa Dios. Na substance ra. Na prove ra. Biblically, we have Luke 1:43. From the church fathers, we have Saint Cyril, Saint Athanasius, all other church fathers. From the Bible, Luke 1:43. From tradition, natay proof, Council of Ephesus 431 AD, that was the time nga gideclared ni dugay na kayo. Unya, masabtan sa nato logically. Si Maria inahan sa Dios. Ikaduha nga dogma, kining perpetual virginity of Mary. Si Maria, kanunayng ulay. So, may gani kag ulay, never been touched, never been destroyed. Ulay yun. Kanunayng ulay. Ang atong mahal nga inahan. Unya, unsang klasiyas ulay, gideklarar ni sa Council of Constantinople. Constantinople, 553 AD. Unsa to nga council? Constantinople, year 553. Year 553. Gideklarar na si Maria, ulay, virgin, sawa pamatao si Kristo. So diyang natao si Kristo, o hangtod nga siya misaka langit, kanunay siyang virgin. Always virgin. Perpetually virgin. Before, during, and after the birth of Christ, virgin si Mama Mary. Later, gi-clarify pag yun samot ni Pope Martin I. Unsang tuiga, 649 AD. So, pag-abot ni Pope Martin I, 649 AD, gi-reaffirm niya, gi-clarify na po niya balik nga si Maria, ulay gyud kanunay. So, unsa ning synod kaning Lateran Synod ni siya? Lateran Synod 649 AD mo na pag-reaffirm or pag-clarify ni Pope Martin I that Mary was a virgin before, during, and after the birth of Jesus Christ. Karon, moingon man to mga pinangga
Oh, imposible. Di na gina mahitabo nga virgin si Mama Mary kay si Joseph Lucky ba to? Lucky ba to si Joseph niya. Kagwapa ni Mama Mary siya, wag siya matintal. Mo man kasagaran nilang mga argumento ba nga si Maria di nagyud mahimong virgin kay tapad ka una kuno na bisang nagkuyog ni si Joseph. Kung tawhanon lang ako intada, kaingon jud kag imposible gitingali no. Nga way development ba? Kung tawhanon lang. Pero ato nang balikan ka na pangutanaharon. Ano nga dili na mahimo nga buhaton na ni si Joseph ug buhaton sa na ni Mama Mary. Ngano di nila mahimo ba? Balikan lang na nato pangutana. So ato sang di ba nila na ninyo kay basi makalimot ko. Atong tanahon, gikan pa lang sa Old Testament gitag-an na ni. So usas mga biblical basis nga si Maria virgin kining Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14. So to Isaiah chapter 7 verse 14. Nga moabot ang panahon nga ang usa ka ulay magsabak og mga anak og batang lalaki pugtong anak. Ulay, virgin, gitag-an ni Isaiah. No nga dunay virgin aniya karon ang usa ka birhen. Diri sa kaning version magbuntis og mga anak og usa ka anak nga lalaki. Natuman ni wala, natuman Mateo 1:18 natuman diha ni Maria pagkatao ni Jesus. So ingon si Isaiah kining magsabak virgin. Kining magbuntis ba virgin? Meaning kay bawo si Isaiah nga virgin gining bayana sa dili pa mabuntis. Kay og dili pa virgin, ingon to si Isaiah, kana kay nabuntis na din na virgin. Ikaw ba makakita kag buntis, mingon ka, hala, virgin pa na siya. Nga nabuntis naman. Di ba dili gyud? Pero mingon si Isaiah, doon ay magsabak, meaning mabuntis ba? Na virgin. Wa gid ni mahilabtig laki. Na virgin. Unya, in connection sa katong first question nga akong gi-raise, matubag ta ni klaro pag yun later on. Balikan lang ako kaninga point. Akong usahon. Tingbon ako. Okay. Kung mubasa kag Luke chapter 1, Luke chapter 1 ba? Ang anghel diya, sugod kas verse 26, niingon man siya ni Mama Mary nga, ni-greet siya, di ba? Oh, Hail Mary, full of grace. Then later on, giingnan niya, magsabak ka o usa ka lalaki. Sa verse 34, unsa may tubag ni Mama Mary? Verse 34, giingnan niya ang anghel Gabriel. Kay, ako na kay bawang yung guan sa istorya sa anghel kay, dito mo ko pag-abutan eh. Oh, pagtugpag yung sa anghel, pulbot sa espada, igo ko gamay, nakalilihay ko. Manasama rin kong agtang, pero murag salida na dito. Ningon ang anghel Gabriel, magsabak ka sa lang sa Espiritu Santo. Muna itubag sa anghel. Kinungutan na mas Mama Mary, how could this be? Since I know not man. Kung atong binisayon, why nailhan nga laki? I know not man. Figure of speech lang na siya. Lain sa kayo sa Mama Mary, huwag siya nailhang laki. Ngayon papa, di dito laki. Yung mga pare dito sa templo, di dito laki. Kailan siya mga laki. Pag yung, I know not man, di masad ni sabton nga wa siya karelasyon nga laki. Luke 1:34 niya, gingnan niyang anghel, how could that be since I know not man? Nana siya ay karelasyon nga laki, wa pa? Naana, very good, sakto juga ti. Very good, sakto yung answer. Kaya sa'yo pa ito yung answer, tayo may wow! Kanindot si mong answer. Sa'yo. Sa'yo. Pag-ingon niya kay no, at manana siya karelasyong laki. Yun sam na ito pagkaibaw. Daghan na ito, drip, taka, ron tag-interpret. Ani mo, ana mo ito, wito, wag mo siya karelasyon pang laki. Lang gitu si Espiritu Santo, naana siya karelasyon. Yun sam na ito pagkaibaw. Muatras lang kas versikulo 26. Lucas 1:26 ba? Yun sa pagsulti ni St. Luke. O ang anghel Gabriel mi adto sa usa ka babae nga sinayuran kang San Jose. Sinayuran. Sumning sinayuran ba di makita ka mao mabisaya diri sa tuang lugar ng Cebu. Sa in English ani betrothed. Betrothed. Verb man, verb betrothed. Kung tawag tani subject betrothed. Katong tao ba? So betrothed verb. Betrothed, sinayuran. Sa lain pagkasulti ni kanang pinamalayan na ba? Pinamalayan na. Oh, engaged.
Salamat sa term. Ikaw ba yung engaged ka? Yung engaged. Engaged. Okay? Engaged na. Si Mama Mary ug si Saint Joseph. Unya kinang engagement sa batasan sa mga Hudiyo, dili man isama sa ato aron nga ang engaged karon taud-taod ra magsingsing sa bubot niya, dili gyud kabahin sa kasal ba. Sa mga Hudiyo, engaged kani start na sa marriage. Legally married. Legally married na ba sa engaged? Sa kultura sa mga Hudiyo hangtod karon bisag moadto mo dito, ganahan mo proof adto mo dito. Pagtigo mo pramliti, panuroy mo dito. Tanawan yung tinawad. In Jewish culture, to be engaged is to be legally married. Kasado na siya ni San Jose. Wa pa na human ang right sa kasal. Taas man. Taas man. Sa ato, adre kay kausahon ram na to. Yung maliit pa ta sa misa. Samot kadali. 1 minute na lang, humang kasal. Karkarahon na pare, kay panggutom. So mga Rio, legally married na. Karon, kung legally married na si Mama Mary, pag ingon sa anghel mabuntis ka, mahibong pa dahil siya di ay. Mahibong man siya. So apa kita buwan na? Kung ikaw ba, kasal na ka, inani ha, wapay nahitabo nga physical union nimo sa imong bana, for example. Pero man na mo kasal, namo sa reception. Nas reception ba? Example lang ni. Sample, pananglitan, halimbawa ba? Gamitag analogy. Namo sa reception ate. Hala, party-party mo dito. Manang kasal ha? Karon na iniabot ba? Iniduol mo, gingnan ka. Day, mabuntis ka. Mahibong pa ka? Di ka kamingog natural. Nagugoy ba na kasado ko? Siyempre. Siyempre, nasa to mga Bisaya. Pero sa Tagalog, siyempre. Siyempre, mabuntis ko. Di na nakahibungan. Kinakoy ba na? Pero nga si Maria, nahibong manangutan naman. How could that be? Pong pa ni St. Augustine, tungod kay si Maria, dunay gitawag nga vow of perpetual virginity to the Lord. Doon na siya ay panumpa sa Diyos na ang iyang pagkaulay, ang iyang virginity, ihalad sa Diyos lamang. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa Diyos ang iyang virginity. Na siya panumpa, anak, sukad pas iyang pagkabata. Kung wala siya niya ng vow of perpetual virginity, ingon si St. Augustine, her question would not make sense. Her wonder would not make sense. Ang iyang pangutanas, anghel, unsaon pagkaitabo na ini? Why nada? Why meaning? Mahimo lang ng meaningful kung atong sabton nga si Maria dunay vow of perpetual virginity. Kaya kung si vow of perpetual virginity, ingon ang anghel, alangan am ko'y bana, mabuntis gyud ko. Pero kay dunam si vow of perpetual virginity, maong nangutana siya sa anghel, unsaon pagkahitabo niya na, wa siya magduda sa anghel, nangutana siya, tudlo ikos paagi, kaya ako nang tumanon, pero dili na ko kayang supako ng ako ang panumpa sa Diyos, nga akong virginity para niya lamang. Agi, assure sa anghel. Ang tubag sa anghel, assurance, nga dili nimo ma-violate ang imong panumpa. Dili mo masupak. I assure you, magpabilin kang virgin. Kay kining imong isaba, dili sa natural nga sama ng union of man and woman. Lalang ni sa Espiritu Santo. Pag ingog lalang si Espiritu Santo, diha na. Nahwaswasan ang atong Mama Mary, ningon siya, be it done to me according to your word. Fiat mihi secundum verbum tuum. Matuman din kanako sumala sa imong gingon. Natuman yun, alangan. Niya kay kanis Mama Mary, matinumanon man siyang mga panumpa sa Dios. Matinumanon. Mabitaw nang utana siya sa anghel. Tungkol kinaa siya panumpa. Kaya di pa siya matinumanon, ingnon rin niyang anghel. Ako lang tong kalimtan akong panumpa. Gusto mo Ginoo mabuntis ko. Magluon lang mis kung bana yun in natural way. Pero matinumanon siya siyang panumpa. Kung si Mama Mary matinumanon siyang panumpa, do you think musugot siya nga na may tabo nilang San Jose? Ang anghel na ganito ni atubang niya, wa man gani niya na tuguti ng maong paagi. Ano mabuntis siya? Anghel lang ito, labaw pa itong San Jose. Anghel ko to. Pure spirit, gikas langit, ang Ginoo mismo ng istorya. Mas mo kung si San Jose rin ang katubang, kaya kay niya malibaran.
Kaya kaniya malayang balibaran. Sa laing bahay si San Jose pod, tao nga matarong. Basahan niyo yung Mateo 1. Si San Jose, tao nga matarong. So kung matarong siya nga tao, atong klaro na, ang Bible maghisgot gani siya, mingon gani siya, tao nga matarong. So for example, mabasa ka Job chapter 1 verse 1, Job was a righteous man. Mingon gani Biblia, tao nga matarong, but pasabot ka ng tawhana, naningkamot yun, kutobs mahimo, nga magtuman siya sa balaod sa Dios. Magsunod siya siyang konsensya, kung siya maayo, mag-iyang buhaton. Muna'y tao nga matarong, dili siya violators. So si San Jose, describe as tao nga matarong, di gina niya i-violate ang panumpa ni Mama Mary. So ang kasal ni Jose ug ni Maria, both natural and supernatural. Ordinary and extraordinary. Natural, nga gikasal sila, pero doon na siya lahi nga purpose. Di siya lahi nga purpose. Kay hulagway sila sa langit. Hulagway sila sa langit. Kung sa inyo ni Kristo sa langit, wala na'y panagminyuay. Meaning, there's no more union. When I say union, it's the thing that happens in marriage. It's the married life. Wala union na may tabo. Inigabot sa langit. So, kay dagway ni Mama Mary o sa Holy Family. So, diyan napita, tungod kay si Mama Mary doon ay vow perpetual virginity, then masabot na to nga siya, tinuod yun, perpetually virgin. Dili na supakon, di bisag pag tao ra na sila, tao na si San Jose, tao sa Mama Mary. Kung tao ra na sila niya, tao nga buang-buangon, ay lagi ng supakon nilang vow. Pero di man sila mga buang-buangon, mga tarong man. Mga maayo man nga tao. Niya samot pag ginato ni masabtan, inigabot na to sa topic nga Immaculate Conception. Nga si Maria, dili gyud mahimong makasupak siyang mga saad, dili makasala, o labaw sa tanan, dili siya mo talikod sa iyang mga panumpa sa Ginoo. Okay, so tinuod yun nga siya, kanunay ulay. Okay, so Lucas 1:26 to until 34. You may proceed if you would like to read. Second saygol ko muhat na ko ikaw bang sip din sa suggest siya ayo hatag og verse lang. Kini uli na sila hanong ilang basahon ang verse ra sad. Di na ganin na mo basag Bible. Tigaan mo verse ra. Basahan yung whole chapter. Kasi basahan niyo para mas masabtan yung istorya ba. Anong gisuwat ni siya? May maong libro. Kana ba be curious about the things of the Lord, not about the things of the world. Kana bang magmarites tas mga butang sa Ginoo ba? Ano kaya gisulat ni San Lucas no? Mo kasos yung o na. Ano kaya? Muna itong kuti-kutihon. Di kaya may kuti-kuti taning mga sanita bulang ano dito siya. Ano ni kalit og lakaw? Ngita din kag ikarason. Ano ni kalit sa lakaw aron imong butang-butangan kanang lang luod to eh. Ibaw di kang nang luod to. Sigwa ka sulti kalibangon ra dito mutong di dalig uli. Unya kini atong mga pinangga magisgot sa di sila kanang pinaka-sikat nga pagsupak nga mga bersikulo ba? Nga si Maria ko, no? Doon ay laing mga anak, kay si Kristo, doon ay mga igsuon. Doon ay mga igsuon. Mateo 3:6 na. 55 nga to 56. Okay? Doon ay mga igsuon si Jesus. Pero kung imong tuktunan pagayo ang culture sa mga Hudiyo, kanang pong igsuon, Adelphus, or Adelphi, it does not only mean biological brother. Di lang na kanang gianak yun sa imong mama yun, biologically. Gigamit sana nila pagtawag sa mga igagaw, mga pariente. So, yapon niya, di na ko nakanitas uning mga bersikuluha din rin napita, kay malangay ta. So, igsuon yapon ang tawag nila na. Kita ko diri, igsuon mo ganitong tawag. Pareha ditag mamagpapa bro. Yung anong magbro mo kunin mo. Anong mag-brad mo ito? Bisayo, igsuon man. May gabi, mga igsuon. Yan, po kanyo kanina. So, prepare rin tayong mga magpapa. So, bisag termino, igsuon, di po pasabton nga biological brothers or sisters. Kaya daghan kahulugan. Nya, klaro naman ito na ito nga si Maria Ulay, yun, doon ay panumpa. So, di, na may mo nga doon na pa'y laing igsuon. Nya, sa Acts of the Apostle, si Kristo nagpakita sa more than 500 brothers. Kung imo nang sabton nga anak yun na ni Maria tanan. Sumuro sa ito, 5 ka na kinintos kapin kabuk yung anak. So gigamit ang pong igsuon pero dili siya abot pasabot anak ni Maria gyud biologically. Kung dili
kuan lang. Mga igagaw, mga amigo, mga kaparyentihan. So, mao na siya gipasabot pud sa pulo nga mga igsuo ni Jesus. Okay? Okay. So, klaro na ni. Na si Maria, kanunayng ulay. O niya, nagbalik-balik mo na akong notes rin. Ilang ko na ipasawa ng uban. Okay. Balik ni. Annunciation. Okay. Sa tradisyon, si St. Augustine, ingon siya 354 AD. Kung tanawan na to, Church Fathers ni si St. Augustine, 354 until 430 man siya. So, ningon si St. Augustine, si Maria nagpabilin nga birhen sa wala pa, sa dihang nanamkon, o human nanganak kang Kristo. So, St. Augustine, St. Jerome, mausad, 342 until 420 AD. Si St. Jerome, dahil ako basaw niya gisuwat, as well as Lateran Council, of course, katuning kang Pope Martin nga reaffirmation or clarification, 649 AD. Now, prosita, nganong si Maria di makasupak sa iyang mga sahad sa Ginoo, di siya makahimog buhat og sa tungod kay siya immaculately conceived. Immaculately conceived. So, she is the Immaculate Conception. There's this thing called Immaculate Conception of Mary. Meaning, gipanamkon siya nga why original sin. Way buling sa sala. Immaculate. Muna, para nako, sa pinakalisod, dipinsahan sa tanang dugma ni Mama Mary. Kining Immaculate Conception. Pagkawalay buling sa sala, pagkaway original sin. Saan is pinakalisod, pero sagdi lang, ato magyapong madipinsahan. Nya, ganahan mo further details, unsa ni pagdipinsa, labi nas karaang mga santos. Tanawan ninyo si Saint, awa pa ni ma-Saint, o ni makanunay siya, Blessed Don Scotus. Blessed Don Scotus. Blessed niya siya. Ang nga niya, Don Scotus. S-C-U-T-U-S. Scotus. Don, D-O-N. Don Scotus. Dili Don nga kanang murag tag-iya sa Asinda ba? Nga na niya, Don Scotus. So, Blessed Don Scotus, usan is greatest defender sa dogma sa Immaculate Conception. Sa iyang time, wa pa ni ma-declare nga dogma. Wa pa ni ma-declare nga dogma. Lalis pa. Na yun mga libog guys pang mga tao. Kay ang mga followers ni St. Thomas, kay si St. Thomas, although bagiita ni nga santos, ngilngig ni bright ni, pero para niya, si Mama Mary, dili immaculately conceived. Naka-appeal sa nga original. Naka-inherit sad ko, no? Pero sayop si St. Thomas. Sayop siya. Daan na ning gitudlo sa simbahan, St. Thomas lang, sayop lang siya siyang sabot. Wala siya ingon ta nakasaog heresy kay this time, nini panahon na, wa man ni gi-declare pa nga dogma. Nya si St. Thomas, mapaubsanon man to. Kung nakadungog pa siya sa declaration nga dogma, muyuko man sa to. Kaya nailhan man to siyang tao nga buutan, santos, mapaubsanon. Ganta mag-example, unsa ni ka mapaubsanon si St. Thomas, ha? One time, nagampo siya. Agampo. Unya dihay mga brothers nga bugal-bugalon kay ba? Kabuangan siya. Yung mga brothers nga nagduda ba, tinuod bigyan ni Bright na si Tomas, no? Dili Tomas nga mayor sa una. Tinuod bigyan ni Bright. Testingan tani be, atong testing try. Gitestingan nilang try. Ilang kabuangan ba? Siya agit sila. Tomas! Gawas diri kay nay kabayo nga naglupad. Nako ni kabayo nga naglupad. Kabayo, kabaw ba to nga naglupad? Ni gawas sa taon si St. Thomas. Siya asa man. Perting katawa sa mga nagbugal-bugal niya. Ingon sa labi na mag-bright ka. Tuod ka nga nay kabayo nga malupad. Takabuang din mo pagkatao eh. Naingon si St. Thomas, mas motuo pa ko nga nay kabayo nga malupad. Kaysa na ay mga religious brothers nga kamao mamakak. Nang hiyugpos nilang sila na insultos. Pero nagpadayag tos ka mapaubsano ni St. Thomas nga bisag say klaro kung binuang to pero yung gisunod. Another example siya pagka mapaubsanon. Sa una wala man ay audio, wala man tay speakers, wala recorded tapes, wala recording. So every time nga mga oning mga Dominican friars man sila, nanay practice dito sa kumbento kay hangtod karon gi-practice ni. Ako dito ko Franciscan gikan almost 7 years. I-practice na ako mga on, nay paminawon nga readings. Karon audio na lang i-play para do nga nagkaon tanan. Sa una wa may audio so nay ma-assign puli-puli. Nay ma-assign nga tigbasa.
Samtang ang uban nagkaon na minaw sa readings. Nga this time ang na-assign og readings mo imubasa si Sintamas. Na-assign siya niya bright ben siya Mike imubasa. Sakto kay pagka-pronounce. Sakto gud siya. Diya may brother nga gikoreksyonan siya. Katong nagkoreksyon niya, di po to kayo tantong bright gud tingali. Kumpara niya ba? Perti biyanin niya bright ta. Maestro gud ni si UP. Dili UP nga. UP Diliman. University of Paris ba sa France. Professor gud siya dito. Gikoreksyonan siya, sayop na yung pagka-pronounce, Father. Pare man siya. O sa may reaction ni St. Thomas. Ningon siya, gilom niya kay wapagi ka pasar sa kuan niya. Koreksyonan, wa siya maana. Ira po gisunod ang katong nibadlong niya. Ina niya pag-pronounce, Father, sayop na mo. Gisunod sa niya. Pagka magpangaon, giingnan siya sa katong ubang mga brothers nga bright sad ba. Father, nahibaw ba may sakto bitaw mo ha? Sayop man tong nagkoreksyon nimo. Nganong imo pa man to siyang gisunod ni ikaw may sakto. Ningon si St. Thomas, it's better to be humble than to be correct. Mas maayo na yung magpaubos ta kaysa sakto. Ako lang siya gisunod. It's better to be humble than to be correct. There are times na sakto gud ta pero di man sa to sala kung sayo po nimo pag-pronounce. It's better to be humble than to be correct. Kung kita pa to, bright man ta, sakto na ko pagka-pronounce, koreksyonan ko na mo. Di ko na to sundon. Inana ka mapaugsanon si St. Thomas. So bisag nasipyat siya siyang dugma o mamamiri sa pagtulunan niya about Immaculate Conception, paugsanon na siya, muyukbo ni kung nakasabot pa siya, nadunggan pa niya ang deklarasyon sa Pope, wala man niya madunggi. Kaya nag-uhay naman ni ang declaration. Gideclare ni nga si Maria, Immaculada Conception, na tao nga way buling sa way original sin. Gideclare ni late na kayo 1854. Kay bawa naman tani 1854 December 8 mo niya to ang pista. Ang nagdeklara si Pope Pius IX. So Pope Pius IX nagdeklara nga si Maria way sala gipanamkon nga way buling sa sala. So declaration ni. Unya do na ni basihanan sa Biblia. Dini ingon nga basta-basta gi-declare nga, oy, Immaculate Conception eh. Doon ay basihanan sa Biblia. Di ko mo gamit og daghan kayong bersikulo. Maminaw mo daghan man kay mga apologist. Lain-lain ang mga bersikulo gamiton. Sa ko, personally, usara gud ka verse akong gamiton to prove that Mary is immaculately conceived. Unsang bersikulo ha? Kung Marian devotee ka, kay bawag yung ganing bersikulo ha. Genesis chapter 3 verse 15. Ano to? Genesis chapter 3 verse 15. Usa ba istorya diha? Ang istorya des Genesis 3:15. Kung sugod kas verse 9 ang Ginoo nangita man tong Adan, di ba? Ingon ang Ginoo, Adan, hain ka. Nitago sa Adan. Nitago ko Lord, nauwaw kanimo, pero naba ko matago sa Ginoo. Nganong nangita pa man si Adan, hain ka. Ato ko nang gamiton to prove ba nga kinahanglan ta makumpisal atong isulti atong sa bisag kibaw na kung Ginoo sa tong sa. Ang Ginoo kay bago ko asas Adan, tanam si Adan, hain ka gustos Ginoo. Iyang ilitok. Na sa mga pulong sa pagbasol o paghinulsol. Nauwaw ko Lord. Pero dunay good news ang Ginoo. Taliwa sa pagkapuka ni Adan o ni iba. Dunay good news. Igabot ni mo verse 15, giingnan sa Ginoo ang bitin. Himuon kong kaaway ang imong kaliwat o ang kaliwat sa babae. Dunay bag-ong babae nga gisgutan sa Ginoo. Nga amoy mudugmok sa ulo sa bitin. Kaaway kining babae o kining bitin. Kining bayhana, sure ko, dili ni si Eva. Nganong sure man nga di ni si Eva? Kay si Eva, napildi na sa bitin. Niya, dunay bag-ong babae mo abot, nga mo'y modugmok sa ulos bitin. Kaaway kining maong babae o ang bitin. Timan-an na ito mga igsoon, nga kining sala, nakapahimo na to ni nga kauban sa bitin. Dili kaaway. Unsa to? Ang sala nakapahimo na to nga kauban sa bitin. The moment magbuhat kag sa or the moment na kay original sin sa diyang wa pa ta mabunyagi kauban tas bitin. Pong paso sa ka-exorcist Father Carlos Martins ba. Sa ato iyang The Exorcist Files bitaw. Ningon sa dito nga when you were born, to whom do you belong? Dunay mga persons nga involved sa imong pagkatao. Ang Ginoo, imong mama, imong papa.
So diyang natao ka, to whom do you belong? Ito sa Ginoo, sa mamas, sa papa. Ang answer na, you belong to the devil. Wa mo kas original state of grace. Nam kas original sin. Original sin kata, you belong to the devil. So kauban kas bitin. Kung naa kay original sin. Nya si Maria kay pungpak sa Genesis 3:15. Kining maong babae, kaaway mas bitin. Unya mortal nga kaaway, lalima ka. Inigduol bitin, madugmok ang iyang o. Musuway sa jagpaak, pero wa mo ingon nga madutlan. Madugmok pa niyang o. So, mingon ta, oy, wag ito matintal sa Maria si Awa. Ni kining Awa, maayim ka ni manintal. Usahan pagkatintal, nga madugmok man ang o si Awa, o maduol si Maria. Madugmok yang o, mo ni tigdugmok sa o si Awa. So, diyan dapita, masabta na to, nga di yun mahimo, nga kining mong babay, mapukan sa kay kaaway sa bitin. So, kana pag-ingon nga kaaway sa bitin, sign na, clue, nga kining maong babae, mataw ni nga di gyud kauban sa bitin, mataw gyud siya nga, why buling sa why original sin. Kay kaaway man. Nya, sadyang nana siya sa kalibutan, nagkinabuhi na siya nga tao, di sa siya matintal, kay inigduol sa bitin, madugmok mo sadyang o. So, diyan napita, masabta na to nga immaculate gining maong babae. Why buling sa sadyang gipanamkon, why sadyang nagkinabuhi, isip tao, why hangtod nga ni saka siya sa langit. Wa gyud siya sala. Ang uban ilang gipamugos nga, oy si Maria nagini sa Roma 3:23, Roma 5:12, ang tanan tao nakasaha gyud. Nya si Maria apil sa tao dili. Muram sa ni sila correct paminawon kay mugamit mag-verse. May mga tanan general na wa magpasabot nga way exemption. Mingon sila, ang ingon diri sa Roma 5:12, Roma 3:23, ang tanang Roma 3:33, ang tanang tao nakasa. Ug nahimulag sa grasya sa Dios. Nya si Maria apil sa tao dili. Sa may tubag niya, tao si Maria dili. Tao niya ingon man diri ang tanang tao nakasa. Apil gini siya nakasa. Sa na pagtubag. Ha? Nigamit kinig pulong tanan, general na siya. Niya pong pas mga kalaan, mga manggialamon, in every general rule, there's always an exemption. Doon na exemption. Ibutang ta, sakya na to ba? Granting without admitting. Uyunan suway pagtugot. Nga muhaom yun, nga ilang sabot sa tanan, absolute yun, way exemption. Kung wa na exemption, pastor, then imong gi-accuse si Kristo nga naa sa siya nga naman, si Kristo, tao dili. Tao, nagpakatao. Ang pulong na imong tao. O di tao? Kung exempted si Kristo, pwede din na exemption. Timan na to nga ang pagluwas sa Dios sa tao nga napukan siya sa proportionate sa nahitabo sa Garden of Eden. May nga kag-proportionate, mutukma. Ang hinungdan nga nakasa si Adan, si Eva. Kasi iba, natintal mas bitin, katuklod-tuklod to sila. Ingnas Ginoo sa Adan, anong, ikaon magatong gidili na ko nga man sa nitas. Nigdikaon ko kay ang babae, manggod ka na mong babae, manggihatag, gitutudlo niya babae. Yung si iba, kay tuklod sa niya bitin, gitudlo sa niya bitin, di ka nang bitin, Lord. Ang bitin, Lord, kayo wa siya matudlo. Psss! Anak lang siya ngikog. Luyas bitin. Sa una rin yung tudlo ba? Pero sila gunduhag yun nakasa, may magbuang gawadan, imo pang gipasangin nila sa iba, bumbuang ka. Pero proportionately speaking, si babae mo yung unang gitintal. So in the same way, in answer to justice, kay justice ba? Kanang justice, kanang ito, ngipin sa ngipin, mata sa mata, pero postiso sa postiso naman ron. Kaya namin postiso. In answer sa justice, in proportion sa natagak nga adan og iba, mausa na'y gamiton sa pagluwas sa tao, sa redemption, nga gibuhat sa Ginoo. Justice man. So, mugamit sa bagong Eva, bagong babae. Kung exempted ang anak nga tao, exempted sa ding maong bagong Eva. Kasi Kristo, bagong Adan man, Roma 5, magyapon na. Nga ang saha ni Jesus kalibutan, pinagis sa katao, mausad ang grasya ni Jesus, pinagis sa katao. So, doon ay bagong Adan. Doon ay bagong Adan. Nasa bagong nga Eva. Gigamit sa Ginoo. So, di napita, exempted ang mahal nga birin sa kanang gingon diya nga ang tanang tao nagasa. Okay. Exempted.
Karon sa tradisyon sa simbahan, kung imong tanahon ang gisulat ni Saint Irenaeus, 2nd century ni si Saint Irenaeus, ningon siya, gisukip si Maria isip, ako lang gibisaya dito, isip bag-ong Eva nga wala matakdi sa sala sama sa unang babae. Wa siya matakdi. Saint Irenaeus niya, 2nd century. Nga si Maria giisip nga bag-ong Eva, new Eve, nga wala yun makadawat sa original sin. In the same way nga katong unang Eve nakadawat. Napay daghan Saint Ephrem, 4th century. Mausad, nagtawag si ni Maria nga all holy, unstained, way mansa. Saint Andrew of Crete, ako nabasahon ka daw sa, ako lang ditsoon. Saint John Damascene, Saint Bernard. Daghan kayo, mga santos, unanimous sa una. Nga nagtudlo nga si Maria gyud walay buling sa sala. Immaculate conception. Immaculately conceived. Unya, mo na ni formal nga gideklarar sa Ineffabilis Deus nga deklarasyon ni Pope Pius IX, 1854 December 8, nga si Maria Immaculada Conception. Okay. Nasubstance ra. Naklaro ra na do nga Immaculate Conception si Mama Mary. Anyway, by the way, kung magsige mong attend sa apologetic class, yun ni gitag sa tagsa, yun si Mama Maria Dogmas. Tag-usa ka oras kada topic ba. Pero ako lang lagi sum up tanan bitaw para nako okay ra man sad kaya ra man po nato ni mga bright beta. Na mga Mariology nga klase sa seminaryo tag duha ka semesters. Ang uban nagmasteral gyud punan pag gyud nag another semesters. Pwede rin, mga genius kita. Usar ka oras. Usar. Kausara ligsan tanan da. Human lagi. Katapusan nga, dugma, kining gitawag og pagsaka or the assumption of the Blessed Virgin Mary, body and soul, into heaven. So, lawas og kalag. Kitang mga tao, kung mamatay, musaka po sa langit, kung malangit pananglitag mataghapan, hindi ni mataghapan, siyako ita sa impirno. Malangit lang kita, di po, ganahan may impirno Kung malangit masakat itong kalag. Pero sa Mama Mary, kitang tanan, kitang tanan, musaka dito sa langit, lawas o kalag, inig-abot na sa final judgment. Si Mama Mary, unique. Kaya wa man siya mo huwat sa final judgment. Saka sa langit, lawas o kalag. Yun ang saka sa langit, lawas o kalag. VIP. VIP, uy, inahan ko ni Kristo. Pawato ni mas waiting area, imong mama, VIP, mama na ni mo, ikay hari. Ni pawato ni mga mama sa waiting area. So, gipalahos niya sa langit, lawas o kalag, unya, gideklara ni Pope Pius XII, isip dugma ni adtong 1950. Santo Iga? 1950, bag-ohay ra ni Pope Pius XII. Nagtudlo nga sa iyang kinabuhi din sa kalibutan si Maria, gidala buhi ang lawas o kalag ngadto sa langit. So wala siya nakasinati sa pagkadunot sa lawas sama sa uban ng mga tao. Nga naman, kay logically, ang redemption nga nahitabo, perfect yun kayo diha ni Mama Mary. Gipugnan siya sa Ginoo sa wa pa siya makasa, kay mobitang Immaculate Conception siya, kay wa siya gitugot sa Dios na mapukan. Giluwas ba siya sa Ginoo? Giluwas. Gyapon, Lucas 1, gamit pong walay sikta ni ningon mas Mama Mary sa iyang Magnificat ba? Sa in English ani Magnificat, pero Latin Magnificat. So, sige ni Mama Mary dia. Magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus, en Deus salutare nostris. Sabi na ito pag in English. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Ang akong kalag, nalipay diya sa Dios nga akong manluluwas. Uy, giluwas po diya siya sa Ginoo. Kung giluwas siya, di napukan din O wala. Kaya duha man ka klase ang pagluwas. Dunay preventive, dunay redemptive. Example ba, naglakaw ang duhat Nay kanal diha, nahagbong kas kanal. Karon giluwas ti ka. Gitabangan ti ka, nagpalit kog tubig, karon mahugasan imo ang hugaw sa kanal. Giluwas ka ba? Giluwas, pero napukan ka, usa giluwas. Ikaduha, kining preventive. Kato, redemptive to. Preventive, wa pa ganita mahagbong sa kanal, wa ka mahagbong ipugnan natin ka. Nay kanal diha.
Giluwas gyapon. Mo ni netabo ni Mama Mary. Wa pa gani mahagbong giluwas na daan, Ginoo girikay na daan. Lagi kay in answer to God's justice nga ang redemption para mahimong perfect kinanglan proportionate siya na itabo sa Garden of Eden. Kay kung pananglit muingon ta nga si Maria wa gyud ni siya ay apil sa gi-exempt si Kristo ra. Napukan gyud siya sa then imong gi-accuse si Kristo nga ang iyang redemption dili perfect. Kay kung perfect ang redemption, kinahanglan ma-restore ang Garden of Eden. Nga dunay perfect Eve. Nga wa mahagbong sa bitin, wa matintal sa bitin. So kung walay perfect Eve, then the redemption of Christ is not perfect. So to say that Mary is not immaculately conceived is an accusation to Christ that his redemption is not perfect. Now, if Mary was exempt by God from the original sin, kung gilikay sa Dios gikan sa pagkapukan sa sala, dili ba makatarunganon nga ilikay siya sa Dios gikan sa pagkadunot sa lawas? Di ba? Mahimong binuang nga wa gani gitugot sa Dios nga mahagbong siya sa original sin, makasa siya maapil siya sa original sin, wa gitugot kay kauman, itugot ra des Ginoo nga malata ra yang lawas sa kamatayon. It would make no sense. Mawagtang ang consistency sa Ginoo. Kung gilikay niya si Maria sa pagkapukan sa sala, kinahanglan iya sa siyang luwason gikan sa kamatayon nga modunot sa lawas. Arong consistent ang pagluwas sa Ginoo niya? May consistency ba? So kung gilikay siya sa Ginoo gikan sa pagkadunot sa lawas, therefore gida siya sa Ginoo sa langit, lawas o kalag. Nakuha rang logic. Huni kaupat nga dugma. Pagsaka ni Maria sa langit, lawas o kalag. Ang Ginoo may nagbuot, mo bitong gitawag og assumption. Dili ascension. Kay ang kang Kristo ascension man isaka siya ang kaugalingong gahom. Ang kang Mama Mary assumption gipasaka siya sa Ginoo, lawas ug kalag. Kay ang Ginoo consistent siya. Dili siya usab-usab nga karon tabangan sunod di na. Pagkatao gitabangan gilikay sa original sin. Pagkamatay awa tabangin nadunot. Di ba mawala ang consistency sa Ginoo. So aron masabtan nato nga consistent ang Ginoo, kinanglan giluwas gid siya gikan sa pagkadunot sa kamatayon nga madunot ang lawas pa. Nya kanil. Dunay basihanan sa Biblia ni mo ni ganahan kay nako nga verse. Kamo lay bahala kung ganahan basad mo ani basta ako mo ni ganahan ako. Salmo 132 bersikulo 8. Din lang ko mogamit og laing bersikulo. Kanilang Salmo kapitulo 132 although dagag verses nga tong pwede gamiton. Psalm 132 verse 8. This is the verse that we will use and we still use to prove that Mary was taken to heaven, was assumed to heaven, body and soul. By the way, dili na assumed ha? Assumed. Lagot ko minaw, hindi mo pagka-pronounce pa. Assumed. Murag maayong mo pronounce, di sarap ba? Sige. Assumed into heaven, body and soul. Psalm 132 verse 8. Saan na ito ni pagsabot? Akong ihubaro ninyo. Paminawa niyo maayog, yun sa ni pagsulti diri. Bangon ka, o Ginoo. Doon ay Ginoo nga ni bangon. Nakasabot na mata ganina nga kining pulong Ginoo o Lord ang gi-apply ni ngadto sa Dios sa mga Jews ba mga Hudiyo dili ni nila gamiton sa tao sa Dios ra gyud instead of Yahweh Lord or Kyrios or Ginoo ang ilang gamiton nga termino. Bangon ka o Ginoo, so dunay Dios nga mobangon naisumpay ug lakaw sa dapit sa imong pagpahuway. Rise up, O Lord, and go up to the place of your rest. Lakaw sa dapit sa imong pagpahulay. Ikaw, o ang arka sa imong pakigsaad. You and the ark of your covenant. Tama? Dunay kauban ang Dios. Dunay Dios nga mobangon. Mangutan na ko ninyo. Kinsa maning Dios nga nibangon? Si Kristo ni nabuhi balik, Lucas 24 bersikulo 1 ngadto sa 2. Si Kristo sa Juan 20 nabanhaw sad siya. Si Kristo ni nabanhaw. Nya naprobahan naman to si Kristo Dios. So siya ni ang Dios nga mobangon. Kinsa may mobangon katong namatay, di ba? Apil ang God the Father dili. Wala man pagkamatay ang God the Father, ang God the Holy Spirit. Wala. So si Kristo ni nga mobangon unya moadto sa dapit sa iyang kapahulayan. To the place of his rest. Unsa maning place of his rest?
Tirigya po ni sa kalibutan? Langit na ni. Di ba? Arka, ang dapit sa iyang kapaulayan. Go to the place of your rest. So, mubangon siya, mu-resurrect, musakas langit. Ato kas Acts chapter 2, Acts chapter 1 of the Apostles, Acts of the Apostles, si Kristo nisaka sa langit. So, nibangon, nisakas langit. So, ang ipasabot aning dapit sa kapaulayan, langit. Nya way lali si Kristo ni ang nibangon. Karon na may kauban. Ikaw ug ang arka sa imong kasabutan. You and the ark of your covenant. Kinsam ning arka sa kasabutan. Kahoy? Nga mubangon man. Niya mukuyog niya. Sama niya ba? Nga nisakas langit. Gikan sa pagkabangon. Meaning, lawas o kalag nisakas langit si Kristo. Unya kining arka sa ibang kasabutan, musakasan. Sama niya. Lawas o kalag. Kinsam ning arka sa bagong kasabutan. Who is the ark of the new covenant? Sa Old Testament, ang arka, kahoy mo to. Ang ipahimos Ginoo, Exodus 25. Kahoy. Unsay suod sa kahoy? Nga, kaban. Amo to yung mga gold sad. Unsay suod? Di ba, unsay suod dito? Ang katong mga tinigom nila nga kwarta. Dito himo alkansiya. Dito alkansiya. Ang katong tablet nga iPhone ba to? Okay, ang gipaak sa Garden of Eden, Apple man. So iPhone gito ang gisuwatan. Katong tablet gisuwatan, unya katong mana nga ilang dili to tanang mana dito masutan na naray pipila ka piso mana gibutan dito og katong sungkod ni Aaron. Amo na dito. Manong gibutang dos Ginoo dito mga butanga. Symbolic man to sa pag-abot ni Kristo. Katutan na nagulagwa ito ni Kristo. Ang commandments, si Kristo mo'y fulfillment. Matthew 7, usingon niya, I have not come to abolish the law, but to fulfill it. He is the fulfillment of the law. Jesus Christ. So He is the law. The supreme law is Jesus Himself. He is also the bread, the manna that came down from heaven. John chapter 6, I am the bread that came down from heaven. And He's also the good shepherd. He's the shepherd. John 10, John 11, Jesus is the good shepherd. He is the good shepherd. So, katong sungko ni Aaron, symbolic man to sa iyang pagka-shepherd. Sa iyang pagka-pari, pagka-hari, o pagka-propeta. All these things. Naani, si Kristo niyang katumanan aning tanan. So si Kristo, doon na sa siya arka. Doon ay gisudlan ni Kristo. Kinsa man? Sa din na pagkatao siya. Kinsa gigamit para mahimo siyang tao? Si Mama Mary. Ana pa ba daylain? Ang iyang inahan nga to nang gipurubahan ganina. Si Mama Mary. So siya mo ay ark of the new covenant. Unya sa ingon sa Salmo 132:8. Ingon nga kining Dios ni bangon, meaning body and soul, ni sakas langit to the place of His rest, so as the ark of the new covenant. Mo ni mahitabo sad. So din napita atong prubahan nga si Maria ni sakas langit, lawas og kalag. Na si Saint John doon na siya vision, imong basahon ang Revelation chapter 12, nitan-aw sa langit, kita siya sa babae nga gipurong-purungan sa 12 ka mga bituon. Hayag sama sa adlaw. Usa ka dakong ilanan, mitunga sa langit, usa ka babae nga gisuluban sa adlaw, 5 ka clothed with the sun, crowned with the 12 stars. Kinsa man ni bayhana? Sa langit ni nakita ni Saint John sa iyahang vision. So diyan napita, masabtan na ito nga si Maria ni sakas langit lawas ug kalag. Unya sa 8th century si Saint John Damascene, usa nis mga karaan kayo nga dili na ni strictly belong sa church fathers kay 8th century naman siya. Pero usas mga banggitan nga magtutudlo simbahan. So, ningon siya, si Maria wala mahibilin sa ang lawas sa yuta kundili gidala sa langit. Muna ni pagtuo gikan pa sa mga unang mga Kristiyano nga nisaka siya sa langit lawas og kalag. Nya katong nga sinulat nga apocryphal sama ning Transitus Mariae, nagtudlo sad nga si Maria nisaka sa langit lawas og kalag. Nya sa mga liturgical traditions mao gyapon, dili na ko basahon maayo. Nagtudlo nga si Maria lawas ug kalag ni sakas langit. Unya 1950 gideklara ni Pope Pius XII ni sa iyang Bull Munificentissimus Deus nga si Maria ni sakas sa langit lawas ug kalag. Na substance ra. Kato lang Salmo 132:8 ug Revelations 12. Enough na kayo. Nga si Maria ni sakas langit lawas ug kalag nya gamitan natong logic, atong comparison ang consistency bas Ginoo ba?
gilikay niya sa original sin, niya human, di niya ilikay sa kamatayon, di ba? So, consistent man Ginoo, so ilikay niya sa kamatayon, sa lawas, pasabot iyang pasakaon sa langit, body and soul. So, diyan napita, napribahan na itong upat ka mga Marian dugma, so sa itong upat ka dugma, Mother of God, perpetual virginity, assumption, body and soul into heaven, immaculate conception. Okay? Na substance ra. Salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Sakto-sakto kita sa oras, alas 9:59. So, din na lang ta. Yan, salamat kayo kay nagkugigid mong paminaw, kay bawo ko nga inarong rasa mo duka na kita gamay. Duka na kita gamay. Pero mas malipay Ginoo kay naningkamot tagbukas atong mata ba bisag lisod. Sa mag-closing prayer ta, or napabayo na sa mensahe, okay ra, wala na. Next Thursday na po. Pero karon nawahi ko kay nanimba may galasahis dito sa Sacred Heart. Ako ang plano yun, magdungan may simba ito, Chris Basak. Ni Basak man siya ni simba, alasahis. Niya akong mama kay nagpa-drive man. Kay magpatudlo po ko na siya drive, o sakinan ba? Niya, ato lang libakon ba, kay matanaw sa niya sa kong live ron. Ano libakon ba? Niya, malo, isa ko balibad ba? Sige lang ko balibad dito. Karon na lang gid siya nakahigayon ba? Ako na lang gid-drive niya. Gikan pa ganinang hapon, mga launa. Nagdahom ko nga, ang among simbahan alas 5. Pag-abot dito kay alas 6 man di. Alas 6 niya, human, alas 7, kay taas kayo, no, binamas man sa Sacred Heart. So, sakto kayo, alas 7, napa ko Sacred Heart. Nga, hatod pa na ko sila sa balay, kay, iuli ako sakyanan, kay di masako ka, sakyanan dong dire, kay matrap man sa tas traffic. Nagmotor, gikan ko sa mua, alas 7:35. Murag anak tingali. So, niabot ko dire, sakto-sakto yun, alas 8:35. 1 hour. Ano ba tanas, Brad? Since nakisgot ka sa Bison, ako naroon mo tanan ng kwan. Until now, exist po yung siya, nakisa yung founder sa Mission Ray. own niya. Kung sa church, wala lang si. Anong gi-excommunicate ni sila? Okay, salamat Brad sa imong hindot kay nga pangutana. Although, naisgutan na to ni ganina, when we gave examples about people who are excommunicated, not strictly part of the four dogmas, but ato lang nalakbitan, pero naisgutan man nindot sa gipangutana ni Brad. Unsay hinungdan ba nganong natukod ning mga Mason, ginigitawag na to Freemasonry karon, kisay founder ani. Kung imong tanahon, pong pas mga banggitan ng mga exorcist, Freemasonry began in the Garden of Eden. Nagsugod ni sa Garden of Eden. Ang hinungdan gyud ni si Satanas. Pero theological na nga concept. Konsepto nga spiritual man ni theological. Kung tanaw sa natural nga paagi, doon naman yung tao nga nagtukod ana. Diba? Doon na instrumento si Satanas pa. O, kinsa man yung tao nga nagtukod? Tanaw ni mo sa history, si King Herod Agrippa. Hudiyo. Katong Jew ba nga nagpapatay sa mga bata ba? Diba? Kanamdo mo? Gipapatay niya ang tanang mga bata, 2 years old and below. Buna kid. Good for kids. 2 years old and beyond. 2 years old and beyond. Breast milk is the best for babies at 2 years old. Kaya gipapatay niya 2 years old below. The innocence, the massacre of the innocents. Si King Herod, kay tungod sa iyang kahadlok nga nay mo puli niya nga hari, kay bawo man siya. Gitag-an naman ni daan sa mga propeta nga dunay mo abot nga hari. Labaw pa niya, hari is tanang hari. 5 ka na. Ang yang expected good political king. Yang niabot kay di man political, dito man mataos pasungan. Lupig pay kanding, may pangkanding kay napay mananabang. Dito man nataos pasungan, grabe man ka mapaubsanon. Kasi kasabot na, gipapatay niya. Tungod sa iyang grabing fear. Nga mo puli siyang power. Si King Herod Agrippa. Naghimo siyang secret society. Dark force. Di man gito moral iyang gibuhat. Kung ikaw ba sundalo kang tarong ugotok, mutuo ka? Musunod ka, maingon ang presidente sa Pilipinas. Tanang mga sundalo, by command. Obey first before you complain. Patyan nito ng mga bata, 2 years old and below. Military ka, musunod ka? Di ka musunod eh. Ang musunod na nakatong mga nayawaan sad. Lahi din nga grupo sa mga military. Dark force. Secret force. Muna gituko ni King Herod. Nga ang goal yun is to kill Jesus. To destroy Jesus Christ. To destroy Christianity. Mao ni first goal of missionary. Dili man na Freemason ilangan pagsugod.
Lain-lain nila nga, Dark Force, Secret Society, wala pa nang Freemasonry nga. Gitukod na ang tuyo pagguba sa Christianity. Pagpildi ni Kristo, pagguba sa Christianity. Then, para ma-accomplish na nila more perfectly, ilang sudlon ang Republic. Sudlon ang Republic, meaning, i-destroy nila ang Republic, sila mo govern. Sila mangus gobyerno ba? O karon no, pangita kog politician nga amigo ni mga Dili Mason. Gikuha na nila tanan sa gobyerno. Wa na gobyerno nga exist. Control dis mga tao nga ang goal to destroy the church, to destroy the republic. Muni goal, muni tuyo ana. Boldly speaking, pwede mo patyon na nitong isang isulti niya naka-live ta. Pero but this is the truth. And I don't have clear evidence to that, but by testimony and by the declaration of the church, it's clear to me. Di na kinanglan ako masaksihan first hand. Nasa ko yung mga amigo, di na ako nganlan, nga, kay, mapil niya sila target ba? Okay, rag ako rin. Anong ilang nganlan nga, former Mason sila nga na-convert. Convert sila nga, dagko-granggo. Na nagina dito sa Masonry nga, grabe kay mga rituals, brad. Katong akong amigo na kaistorya, anong na-convert siya. Pagsuod niya sa Masonry, ang iyang hunahuna. By the way, Brad, natubag na ko yung first question nga ang founder ni si King Herod Agrippa. Why is it irreconcilable with the church? Tungod kay lang tuyo to destroy the church. So, excommunicated gini sila. Gideclare ni balik. Kadaghanan ni, pila naka-pope ni declare. Excommunicated ni. Pag-abot ni Pope John Paul, ang mga Mason sa Davao, nagpadag letter sa Vatican, nga tantangon ng excommunication. Ang nag-reply nila, si Pope Benedict XVI, di pa siya Pope, si Pope John Paul pa Pope ani. So nga na to, Joseph Ratzinger pa. Ni-reply siya by the command of the Pope, it cannot be. They're irreconcilable with the church. Ang ilang principles, irreconcilable. Kung makabasa ka silahang, napo na sila 10 commandments po, mura po ilahang number 1 diha, mao gina, destroy the church, destroy the republic, dayon lessen population. Lessen population. Pamatyon ng mga pobre, kaya ang mga pobre, useless eaters of the useless consumers of sa ito ang mga pagkaon sa kalibutan, useless. Mga bugo, mga pobre. Muna nag-promote og euthanasia, katong mga may problema, ng mga defects, pamatyo na daan. Ipang-abort na daan, abortion, euthanasia. Matyo na kay useless eaters na sa ito ang mga pagkaon diri sa kalibutan. Nya, reconcilable. Katong amigo nga na-convert, pagsuod niya sa Masonry, wa siya kay bawo nga spiritual na religious day. Kay ang ilagong plantada god, business man god. Business ra ni. Tabangan ka, madato ka. Yung ikaw pod nga atat kayo madato, bang desperado ka ba kay kapoy na kas ka pobre. Nahan ka madato maayo di man dautan magdato. Tapos ka nang paagi pod nga di masungag sa Ginoo. Pwede gyud kay ta madato kay ang mga followers sa Ginoo daghan kay dato. Si St. Mark dato, si Abraham father of faith dato sa to. Pero paagi nga Dios nun. Katong amigo na convert brad. Pag-abot niya sa higher level na. Dito mo siya nakakita. At first, nagtuom siya business, ramong nisuod siya. Blinded, mong ka, kaya ang imong una-una ba, makadato, nagyuguan eh. Initiate pa lang, na ritual dito. Na makasabot na ka nga, i-consecrate ka ni Satanas. Pero di na ni mo una-unaan, tungkol sa imong suot ba nga magpadato. Yun. Pag-abot niya sa higher level, dito niya nasabtan. Kuyon, mag-ritual. Kanang Eucharist nga consecrated yun. Consecrated yun nga Eucharist. Bisag di pa sila mangawat na simbahan na agad sila anak, ano man, namin mga bishop ng Mason. Namin mga pare ng Mason, mumisa dito niya, valid man ang consecration. May tabo, ginagi consecrated bread sila. May gigamit sa ritual. Giluto sa mantika. Sacrilege ba? Yung pong baka itong amigo nga nakistorya, pagtambog sa Eucharistia dito sa mantika, brad, nahimo mang tinuod nga dugo ni awas. Nakuyapan siya eh. Nakuyapan siya. Pag mata niya, naingon siya, muhawa ni yugo aning grupo ha. Yawan on ba ni. Balik siya simbahan. Pat yun nun sa niron. Live or die man na. Live or die man na dia. When you live, you gotta get killed. So, muna, irreconcilable gini sila sa simbahan. Yung magbantay ta, kay labi na karong panahon na, grabe kayo ang promotion sa wealth. Tanaw ka social media, sila no, laglaag dito, palit dito sa kunsa no. Ako no dagang mga lugar matuatuan no. Di kay ko hilig pud nang di man dautan na mo picture ka ba? Min dautan biro ka nang sa minubra lang po batanan lang action. Hasta
Nalibang, nagpicture, gipost na dito sa kwantan. Ang mga tawa na masuya naman ng uban, siya lagi nindot kay CR, nindot kay kuan, ganahan gid madatog maayo. Yang imong analyson ba ang kinabuhi ba in the end, it's all about makakaon ka. Inom ka. Noon, pero nindot sa nang natay comfort gihatag sa tong family. Di gid supak ang ginawa. Pero kani irreconcilable ni ayo po pagpadatos paagi nga mo join ta ni mga grupo nga sungag sa Ginoo. Ang sugod na business pag yun na. Bubo pa kag ranggo ba? Level 1. Business ra isgutan tanan. Level 2. Dagan po kay mga tao ron maingon, oy di mo na about religion, di mo na religion ang missionary. Na-re-establish ni sila anong nahimo ning missionary ang ilangan, brad. Gaanti kag background. Ako ning nabasahan sa libro ni Father Adolf Faroni. Ang testimonya ni brad credible kayo. Diin si Father Adolf sa iyahang istorya, ang gastorya ni mistress of Illuminati. Mistress of the Masons, babae. Nganong na mistress man ni siya luoy kining istorya ning maong bayhana, kang iyang papa Freemason. Nya magkasino man nga nakigsugal siya mga kaubang Mason, nahurot ang millions. Wa na may kabayad, ang gibayad ang iyang anak nga babae. Luoy as bata. Victim without her knowledge, without her consent. Mo gibayad. Gi-rape siya dito sa mga Mason nga kaduwa sa iyang papa. Angtod nga nahimo siyang asawa-asawa dito sa mga Mason. Asawa sa pinakadakog ranggo nga Mason. Unya, wa pa siya ingong na-convert. Yung si idea about God. Dito bisa nagdako na. Na siya idea gamay about God. Bata pa siya. Pero ang yung life dito na ba, murag nahabit na, ganahan na lang po gani siya gani. Nindot man din ni dire, dato pa ta kayo. Babay-babay pa tas mga Mason. Ala, lipan right pang gwapo rin ganahan ta. So, pero ang naka-convert gid niya, kay akatong mga Mason nga hubog ba, na-curious siya, unsay na dos kwarto? Kuha niya, yung Gabriel, pag-abre niya si Satanas, naglingko dito. Kaya nga si Satanas, dahil ning ilang gisimba. Nihawa siya, nidagan siya, na nisud siya sa kumbintos, mga madre mo yung nagtabang niya. Kaya mo siya mo yung nag-reveal sa mga plano nga mga bati sa Mason. Gi-reveal niya unsay mga hitabo dito sa sud. Ito gisuwat ni Father Adolf Faroni, apil ng history, na-re-establish siya 1917 sa London. Nganong na-Freemasonry ang ilangan? Kaya ang ilang mga members na itong time, mga tinuod yun nga Mason. Mga architects, mga civil engineers, Mason yun, construction yun ang trabaho. Ngayon di sila mailhan, nag-disguise sila, nga grupo nila is Freemasons. Nga, dili sila mailhan ba, nga religion din satanic religion din o pa sila ni-reveal ba? Ang ilang ding goal is to infiltrate the church, to destroy the church, but they know they cannot destroy the church, but they can destroy the republic. So they infiltrated the republic. Muna inahitabo muna irreconcilable ni sa simbahan. Ito nanas libro ni Father Adolf Faroni ang akong gisulti, brad. Pwede ka na nimo basahon ang title sa maong libro, Covenant with Death. Covenant with Death. If I'm not mistaken, it could also be Covenant with Darkness or Covenant with Satan. But I'm more certain about Covenant with Death. Na ang author, Father Adolf Faroni, double R, F-A-R-R-O-N-I. Adolf, A-D-O-L-F. Father Adolf Faroni. Nga dito. Duha ni ka libro yung gisuwat about ani. Nga, magbasa mo ba, mao dahil nga irreconcilable gini sila sa simbahan. Niraghan na to. Kugod na mo ko yung mga kailasan nga. Ganahan sila mo sa dito kay magdato lagi. Yung mga istoryahan, ayo, di satanik mo na. Di mo sa silam to, elite group raman ni. Member man tanan diri, members man ni Pacquiao. Alagi kinilagan og politika aron suportahan. Sige na lang. Pero kita dili ta mo dangop aning mga butang aron madato. Datuon tas Ginoo sa paagi nga tinarong. Gidato, gisugot, gitugtan gis Ginoo dato ng mga dautan. Ikaw na noon iya kas Ginoo buutan ka. Tugtan sa kas Ginoo pero sa paagi nga tinarong. Ya, salamat kayo kay exciting kay manaminaw thrilling kini mga nanay ba no kay nam gyud sagol kulba gud. Hayang tangi ko ni gawas ko diyan ko. So, okay ra gyud gayo. Nanam ay noon magamot-amot lang mo lungon dire ko matay ko. Praise the Lord, sa manindog ta kay mag-closing prayer ta. Na, okay na? Sige. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ng sinugdan karon ug sa gihap
sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug way sa payan. May gabiin atong tanan. Praise the Lord. Rogers, nakalimot man kog inom ta ko ba? Guya. Salamat ba? Nga naman. Ha? Nilagra tingali. Ma-finish na. Later ng finish. Basig basa yung gamot. Basa siya ng gamot.